Good morning, good morning, good morning, good morning. Manang Leads is back. Ayan, kamusta? Hello sa mga nanonood sa akin. Maraming salamat po. Okay, so may pag-uusapan tayo ngayon habang nagkakape. Pero alam ko may mga videos na ako na ganito, yung mga siguro 2 to 3 years ago, ganun, mga 2 years ago, ganun. Pero gusto kong ulitin kasi ang dami-dami na naman nagtatanong sa private messages. Yung tanong nila is, paano ba to? Kasi ang tinatanong nila sa akin is sino yung lawyer na nagpo-process ng Sharia divorce, ng Islam divorce, yung mga ganon. So, ang parang gawin na lang natin na ang tanong is ganito. Kailangan ba ng lawyer sa pagpo-process ng Islam divorce? Ganon na lang. Kasi parang ganun na rin lang yung ibig sabihin ng mga nagtatanong sa akin, dami-dami. Guys, hindi na kailangan ng lawyer sa pagpo-process ng Islam divorce. Basta ang importante may kakilala tayo na processor talaga yung legit na processor na direkta sa Sharia. Ganon. Wag yung tawag nito, yung pupunta pa sa ilang tao, ganun. Huwag ganun. Ako kasi direkta yung processor mismo na kausap natin, na nagpa-process ng mga papeles ng mga viewers ko, kayo, yung mga gustong magpa-process, direkta na siya doon sa Sharia. So, yung iba kasi, may mga, may mga parang ahente, ganun. Yun. Kasi nalalaman ko rin yan sa mga viewers ko. Hindi sila direkta as in dun sa processor, dun sa Sharia. Ngayon guys, kung ang palaging tanong sa akin, sino yung lawyer nyo na nagpaayos ng Islam divorce, pwedeng pa-refer naman, ganun. Wala pong lawyer, hindi po lawyer yung kausap ko. Hindi lawyer yung kausap ni Manang Leads ha. Processor mismo. Na sila yung pumupunta sa Sharia court mismo na doon sila nag-aayos, ganun. May mga kakilala kasi ako na yung dati, yung mga pinaka first na client ko sa Islam divorce, dumaan sila someone here in Manila, dito sa NCR. Kaya mapapansin ninyo yung mga iba na dati nang nag-inquire sa akin noon, tapos hindi nagtuloy, tapos nung nakaipon na siguro ng enough money, nag-message ulit sila, tapos di syempre sinabi ko yung presyo, bumaba. So nagtaka sila, sabi nila, bakit bumaba? Kasi nga hindi na tayo dumadaan sa sa parang ahente ba, ganon. Direkta na tayo dun sa nagpa-process mismo sa Sharia court. Ganon. Kaya nabawasan konti yung nabawasan yung presyo. Pero noon talaga, syempre, yung taga Maynila yung binibigyan natin yung contact natin. Na ibinibigay din lang dun sa pinagbibigyan ko ngayon, di ba? O di malaki yung kaltas. So yun guys, hindi na kailangan ng lawyer mismo yung mag-aayos ng Islam divorce ninyo. Although kailangan ng lawyer, kaya lang may lawyer na sila doon. Siyempre, ang divorce kailangan yan ng notaryo. Meron talagang lawyer na magno-notaryo dyan. Pero hindi siya yung as in mismo na yung bibigyan natin ng bayad, bibigyan natin ng mga requirements. Hindi. Doon na tayo mismo direkta kay processor, ganun. So hindi kasi kagaya ng annulment ito na kailangan talaga ng lawyer. Ang annulment kailangan talaga ng lawyer dahil hindi yan nakukuha sa processor lang Lawyer talaga ang nag-aayos ng annulment. Kasi ilalaban yan sa korte. Kaya nga meron yung denied at saka granted. Kasi ilalaban yung case mo ng isang lawyer. Ngayon, kung talo kayo, di denied. Yun yung sinasabi nilang denied, hindi na grant. Pero sa Islam divorce, walang deny sa Islam divorce.
100% yan na approve. Basta i-provide mo lang yung requirements, tapos magbayad ka, ganun. Kasi hindi yan i-release yung kapag sinabi kasi na may judgment na, judgment pa lang yun ha, na okay na. I-release lang yun, igagawan lang yun ng finality kung fully paid ka. O kung hindi kailangan fully paid ka muna. Kasi hindi magre-release ang Sharia court ng divorce papers na hindi pa bayad, hindi pa fully paid. Kaya kailangan ma-fully paid kayo. Ganon. So, hindi na ako allowed na magsabi ng maraming information dito sa YouTube kasi sinabihan na ako. Hindi na pwede. Kaya, basta yun lang. Hindi kailangan ng lawyer sa Islam divorce. Yung magnonotaryo, oo, lawyer yun. Pero dun na sa court, dun na sa kanila, kila processor na yun. Hindi na kailangan na ang bibigyan nyo is, ang kakausapin nyo is lawyer. Hindi, sa annulment yun. Kasi, kailangan talaga sa annulment lawyer. Hindi rin basta-bastang lawyer. Annulment lawyer ang hanapin nyo kung sa annulment kayo. Okay guys, maraming salamat po. Sana may napulot na naman kayong kahit konting information sa video na to. If yes, paki-thumbs up naman po dyan. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pa-subscribe naman po dyan. Thank you so much. Bye-bye.